Magandang hapon, Pilipinas, mula sa Pag-asa, DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy po nating binabantayan ang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 11 ng umaga, huling namataan ng Pag-asa ang Tropical Storm Noel sa layo po yung 1,330 kilometers, silangan pa rin po yan ng Surigao del Norte. Sa ngayon, bahagyang lumakas ang bagyo sa 100 kilometers per hour malapit po sa sentro, habang yung gustiness o yung pagbugso nito ay papalo po yan sa 130 kilometers per hour. Sa ngayon, patuloy pa rin po ang pagkilos nito pakanluran at ayan po ay bumilis sa 10 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jun Galang, inaasahan pa ang paglakas ng bagyo sa mga susunod na oras habang nananatili pa rin po ito dito sa may karagatan. So malaking bagay dito ang mainit na temperatura ng dagat at yung moisture po mula dito na nagpapalakas pa sa bagyo. Inaasahan na bukas, araw ng Huwebes, ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo at bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Dodong. At base naman po sa forecast track nito, dalawang senaryo ang inaasahan natin. Una, yan po ay lalapit dito sa may northern tip ng Northern Luzon bago po yan mag-recurve papalabas ng ating boundary. Pangalawang senaryo po yan, once na pumasok yan, ay agad nalilihis yan at hindi nalalapit pa sa ating landmass. So para naman po sa epekto nito, asahan sa araw ng Sabado para po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region. Asahan po dyan ng maulan na panahon dahil nga po yan sa epekto nito nga si Bagyong Noel. At inaasahan din po na pagsapit naman ng linggo ay posible nang maapektuhan nito ang silangang bahagi ng Cagayan Valley, ganun din po ang eastern section pa ng Northern Luzon. Samantala, nananatili namang kalmado pa ang kondisyon ng karagatan pero paalala ng Pag-asa, posible na maging maalo na po ang kondisyon ng karagatan lalo na po yan sa eastern seaboards ng Luzon pagsapit ng Sabado at ng Linggo. Sa mga susunod na oras naman po, asahan natin magpapatuloy ang good weather condition. Dala pa rin po yan ng ridge of high pressure area na nakakaapekto dito po yan sa may Luzon area. So asahan po natin ang mainit at maliwalas na panahon hindi lamang dito sa Luzon, kundi pati na rin po dito sa may Visayas at ganun din po dito sa may Mindanao. Posible pa rin naman ang pagkakaroon ng panandaliang pag-ulan mamayang hapon at mamayang gabi. Ngayon naman po alamin natin kung paano nito maapektuhan ang lagay ng temperatura sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. Sa Baguio, meron po kayong 16 to 25 degrees Celsius at dahil nga po sa reach of high pressure area, asahan po natin dyan ang good weather conditions sa mga susunod na oras. At dito po sa atin sa Metro Manila, meron naman tayong 24 to 35 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Visayas area. Sa Iloilo at Bacolod, parehas po kayo meron 24 to 32 degrees Celsius. Ganun din po ang fair weather condition. Habang sa Tacloban at sa Cebu, parehas po kayo meron 25 to 32 degrees Celsius. At panghuli na lamang po natin sa Mindanao, partikular sa Cagayan de Oro, asahan dyan ang 23 to 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga yan po ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. Dito po posible rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkilat pagkulog. Kaya naman huwag na lamang kalilimutan ang pagdadala ng payong tuwing lalabas ng inyong tahanan. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Kahapon, naranasan po natin ang mainit na panahon kaya naman alamin natin mula sa datos ng Pag-asa kung gaano nga ba kataas ang naging temperatura. At base nga po dito, ayan nangunguna ang Cabanatuan City na nakaranas ng 37.3 degrees Celsius. Sinundan po yan ng Naiya Parañaque kung saan po naranasan naman ang 36.8 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, nakapagtala po dyan ng 36.7 degrees Celsius, habang dito po sa atin sa Quezon City, sa Science Garden, yan po ay nasa 35.5 degrees Celsius. Kahapon din po sa General Santos City, naranasan din po ang mainit na panahon dahil ang temperatura ay umabot po yan sa 35.4 degrees Celsius.
At alamin naman po natin kung ano nga ba ang heat index forecast sa mga susunod na oras. Dito po sa Metro Manila, meron tayong air temperature na 35 degrees Celsius. So kung isasama po natin dito yung alinsangan, posible pong maramdaman ng katawan natin ang init o yung taas ng temperatura na nasa 39.3 degrees Celsius. Para naman po sa Metro Cebu, ang air temperature nyo po ay nasa 32 degrees Celsius plus the alinsangan, iyan po ay nasa 37.3 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman po, ang heat index nyo, posible po yan pumalo sa 36.8 degrees Celsius. So kung mapapansin nyo, halos mataas po yung mga temperatura natin. Kaya naman importante na panatilihin pong hydrated ang inyong katawan ngayong mainit ang panahon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.